Simula pa lamang po ng Kwaresma o ang 40 araw na paglalakbay, ano po ang gusto nyong makita pagkatapos ng 40 araw? Ano ang gusto nyong maging? Napag-isipan na po ba natin ito? Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tayo po ay tinawag ng Diyos, pinili, tinipon, pinagbabago dito sa dambana ng ating mahal na poong Jesus Nazareno na sagana ang pag-asa at pagpapala ng Diyos. Pwede po ba natin i-bless ang bawat isa? Can we pray for one another by saying, God bless you? Sa ating katabi, God bless you. It's a simple prayer na pwede nating ibigay at hindi natin kailangang magmaramot. God bless you. Ayan, ano? 40 araw, ang Kwaresma po dapat pinaplano. Pinaplano. No? Nais nating malaman o ating pagnilayan, ano ba ang gusto kong marating pagkatapos ng 40 araw ng disiplina, ng pagdarasal, pag-aayuno, at paglilimos. Ano ang gusto kong makita sa sarili ko? Ayan. Naalala ko po, kung inyong babalikan, si Father Eric Santos, you remember him? Dati pong siyang pare dito sa Tondo. Siya po yung mga unang naging pare na nakilala ko ng lubusan nung ako ay maliit pa, nung ako ay bata pa, no? Minsan po, sinabi niya sa kanyang homily o ilang beses sigurong nasabi ito, no? Na sa paglalagay daw ng abo, kada Miyerkules, Ash Wednesday, napakadami. At sasabihin sinasabi ng pare, maniwala ka sa mabuting balita, magbago ka at maniwala sa mabuting balita. O sa abo ka nang galing, sa abo ka babalik. Ang haba. So ang ginawa ni Father Eric sa kanyang kwento, para mas mabilis at mas maikse. Alam niyo kung ano sinasabi niya? Habang nilalagyan ng krus na abo sa noo, ang sabi niya, mamamatay ka rin, mamamatay ka rin, mamamatay ka, isa ka pa, mamamatay ka rin. Ganon, ano? Ang bilis nga naman, di ba? Ang bilis, tapos agad no? Pero alam niyo, yung biro niyang iyon, na paulit-ulit naman namin tinatawanan, no? Taon-taon, ay may katotohanan. Katotohanan naman talaga yon. Yun naman ang simbolo nung abo na nilalagay sa atin, na sinasabi talaga sa atin, magiging ganyan ka. Kahit gaano pa kakinis, ka-flawless, at glass skin ang iyong noo, magiging abo ka pa rin. Matatapos at matatapos. Marahil yun po ang gusto nating unang bigyang pagninilay sa Ash Wednesday o sa Miyerkules ng abo. Ang lahat po na mayroon tayo mawawala. Maging buhay natin titigil, hihinto, matatapos. Kaya ano ang dapat nating gawin? Ang sabi nga, the wisdom o yung karunungan sa buhay, isa sa pinakamagandang karunungan sa buhay ay iyong maamin at matanggap na matatapos at matatapos ang buhay mo. The best way of living is accepting that your life will end. Kasi minsan, di ba, masyado nating nagugumon tayo na parang life is forever, lahat na lang forever. Kaya anong ginagawa natin? We continue to crave. Lagi tayong naghahangad, lagi naghahangad. As if walang katapusan. Kaya maganda, the way to move forward is to realize that that road has an end. May katapusan ng lahat. Amen? Lahat tayo mamamatay. Kaya magandang guide yon, gabay sa buhay. Dahil alam ko, darating ang oras, titigil ang buhay ko, gawin ko na sana kung ano magagawa kong kabutihan sa ngayon. Di ba? Pangalawa, ang mensahe ng Miyerkules ng Abo, wala po kayo nakikita sa altar natin, napapansin? May napapansin po ba kayo sa sanktuaryo? Ano napapansin po ninyo? Ha? Walang bulaklak. Aba, ang Quiapo Church pa ba mawawalan ng bulaklak? Ay napakalaki po ng ating ginagastos dyan.
Pinupuno lagi natin kahit ordinaryong panahon, ang ganda ng mga bulaklak dyan. Walang mga bulaklak. May nakita po ba kayong bulaklak? Wala. Pero tatanungin ko po kayo, maganda po ba ang altar? Maganda rin po ba ang sanktuaryo? Maganda pa rin po ba? Maganda. Ano sinasabi po sa atin dito? Ang buhay natin, kahit wala tayong borloloy sa katawan, kahit wala pa tayo ng mga palamuti sa buhay, maganda ka pa rin. Wala ka mang ipagyayabang na sasakyan o ipagmamalaking magandang tahanan. Wala ka mang matangos na ilong. Kalbo ka man, medyo may yung sa balat, ano tawag natin doon? Tagyawat. Kahit paano ang kutis natin, tanggalin mo ang lahat ng palamuti ng buhay, maganda ka pa rin. Dahil ang kagandahan natin, hindi naman nakasalala yan kung ano naipahid mo sa mukha mo, ano naisabit mo sa leeg mo, at kung ano ang isinuot mo sa katawan mo. Ang ating kagandahan ay kaloob ng Diyos. Minsan nga lamang tayo ang nag-iinsulto sa sarili natin. Ang pangit ko naman. Ang liit-liit ko, pangit ang buhok ko, dry. Di ba? Ba't ganito ang mata ko? Hindi pantay. Ba't ang ilong ko, ayaw tumayo, lagi nakadapa? Tayo mismo tayo rin nagpapasama ng loob natin. Where in fact, ang totoo po niyan, sa mata ng Diyos. At dapat sa mata natin, makikita natin yung kagandahan natin. Tanggalin mo ang lahat ng palamuti at borloloy sa buhay, maganda pa rin tayo. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, maganda ako. Maniwala ka, maganda ako. Sa mga lalaki, pakisabi nyo naman, guwapo naman. Huwag naman, maganda ako. Sa ayaw at sa gusto mo, maganda ako. Dahil yun ang tingin ng Diyos sa akin. Amen? At ang ikatlo po na mensahe at huli na gusto nating pagnilayan ngayon, ang buhay pagpapakabanal. Ang pagpapakabait po, kailangan natin ng iba. Kung gusto mong maging banal na tao, maging mabuting tao, kailangan mo ng ibang tao. Mahirap magpakabuti kung nag-iisa ka, nakakulong ka sa bahay. Hindi pwede yun. Makikita mo ang kabutihan mo sa iyong ugnayan sa iba. At ang ibang tao, tumutulong yan para magpakabuti ka. For you to become a better person, kahit ano pa ginagawa niya sa iyo. Kung naging mabait yung kapwa mo sa iyo, ang sarap magpakabuti. Binigyan ka, bibigyan din kita. Di ba? Ginalang mo ko, gagalangin din kita. Napakadali. Pero alam niyo po ba, kahit yung mga tao na masama ang sinasabi sa inyo, pangit ang trato sa iyo, pwede ring maging daan para magpakabuti ka. Hindi pwedeng maging dahilan ang kanilang pangit na pakikitungo sa iyo para itigil mo na o sumuko ka sa pagpapakabuti at pagpapakabanal. Holiness comes in relationship with others. Nakikita natin na unti-unti tayong nagiging mabait, unti-unti tayong nagiging magalang, unti-unti tayong nagiging maunawain, unti-unti tayong nagiging pasensyoso kapag nandoon ang ugnayan natin sa iba. We need others for us to be holy, to be good persons, to be even better persons. We need others. Kaya ngayong Kwaresma, opo, mag-ayuno tayo, magdasal tayo, pero wag mong ihihinto, wag mong tutuldukan ang iyong ugnayan sa kapwa. Maganda man o pangit ang trato nila, pwede nating gamitin bilang oportunidad at pagkakataon na tayo ay maging mabuting tao o maging banal. Amen.